Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highly.com Works. Sa araw na ito, maibigan, ay babahagi ko po sa inyo ang tungkol po sa Easy Wi-Fi software. Kung paano po gumawa ng account, una. Pangalawa ay kung paano po mag-flash ng image sa SD card. At ang pangatlo, maibigan, ay kung paano po mag-activate ng license ng Easy Wi-Fi software. Sa mga kaibigan natin dyan na baguhan pa lamang po sa Piso Wi-Fi or yung mga kaibigan natin na nagpaplano po na mag-transfer po ng Easy Wi-Fi software, ang video na ito ay makakatulong sa iyo kung paano po yung atin pong gagawin. So sundan nyo lamang po ang video natin mga kaibigan dahil simple lang naman ang atin pong gagawin. Ginawa ko ito nang sa ganun ay madali ho nating makuha. Kung nga pala, shoutout nga pala sa atin pong mga kaibigan dyan na nag-join po sa atin pong pa-shoutout. Andito po sila sa screen, makikita ho ninyo. Sila po yung mga kaibigan natin na malaki po ang tulong na naibibigay ho sa atin pong YouTube channel. So ngayon mga kaibigan ay ibabahagi ko na po sa inyo. Simulan na ho natin. Tara! So unang gagawin natin mga kaibigan ay bisitahin lang muna natin ang site ng Easy Wi-Fi. So ito po yan mga kaibigan, i-click lamang po natin itong Easy Wi-Fi Vendo. So dito mga kaibigan, ang unang gagawin ho natin ay gagawa muna po tayo ng account. So makita ho niyo dito may Easy account. So i-click lamang po natin ito mga kaibigan. Make sure mga kaibigan na meron ho kayong email or di kaya Gmail mga kaibigan. At nang sa ganun ay diretso po yung atin pong gagawing account. Since meron na po akong Gmail account mga kaibigan, i-click lamang po natin itong I don't have an account yet, no? Kasi bago pa lamang ho tayo. So I want to sign up. Ito po yung i-click ho natin. So dito mga kaibigan, simple lamang ilagay natin yung atin pong email or Gmail account. So yan po yung akin pong Gmail account mga kaibigan. I-click ko lamang po ang I'm not a robot. Tapos i-click lamang po ang submit. So yan mga kaibigan, may nakalagay ho dito, we have sent you a link on your email aprillinsky@gmail.com to verify your account. So i-verify ho natin to mga kaibigan. Pupunta lamang ho tayo sa inbox ho ng atin pong Gmail. So ngayon, open lamang ho natin ang Gmail natin mga kaibigan. Ayan po, meron po nakalagay ho dito, easy account verification. I-click lamang natin to at i-click lamang po natin ang link na ito. So pag-click ho natin ng link mga kaibigan, maghihingi po yan ng password. So ilalagay ho natin dito yung password na gusto ho natin. So ilalagay lamang natin mga kaibigan yung gusto po natin na password para po sa atin pong bagong account. So nakadepende po yan sa atin mga kaibigan kung ano po yung atin pong gagamitin na password. So click lamang po ang submit. So ito mga kaibigan, ito na po yung account ho natin. Kung makikita ho ninyo, wala pa pong license po yan. So ganyan lamang po kasimple ang paggawa po ng account ng Easy Wi-Fi software. So tandaan lamang natin mga kaibigan, yun pong atin pong Gmail at saka password ho natin. Napaka-importante po nun mga kaibigan. Kailangan po natin yon. So ngayon naman ay babahagi ko po sa inyo kung paano po mag-flash ng Easy Wi-Fi software sa SD card. Tara! Ngayon mga kaibigan ay ida-download ho natin ang WinDisk 32. So ito po yung ginagamit ng Easy Wi-Fi software mga kaibigan. So type nyo lamang po WinDisk 32. Dito ho natin kukunin yan sa search words. Click natin yan maibigan. May nakita ho kayo ditong download. I-click lamang po natin ang download. At hintayin lamang ho natin saglit. Your download will start shortly. Ayan. Ito na maibigan, na-download na po ang WinDisk 32. Win32 Disk Imager pala. Win32 Disk Imager. Baliktad pala yung sabi ko. Okay, so click natin to. Ayan. Atin pong i-install mga kaibigan. Click lamang po natin ang yes. Tapos click lamang po natin ang accept the agreement. Tapos click lamang po natin ang next. Ayan mga kaibigan, click ang next again. Tapos next. Lagyan natin yung create a desktop shortcut. Click natin ang next. Tapos install. Ayan mga kaibigan, napakadali lamang po mag-install. So finish, click natin yung finish. Ayan, makikita natin yan at ito na po siya mga kaibigan. So ito na po mga kaibigan ang Win32 Disk Imager. So pag na-download na ho natin ito at pag na-install na ho natin to sa laptop or computer ho natin, ang next ho natin na gagawin ay babalik ho tayo dun po sa site ng Easy Wi-Fi. So again mga kaibigan, bisitahin ho natin ang site ng Easy Wi-Fi. Balik ho tayo sa site ng Easy Wi-Fi. Makikita ho nyo dito agad, yun pong mga images ho ng atin pong gagamitin sa atin pong board or piece of Wi-Fi. So pwede po ito sa Raspberry Pi 3 3B, Raspberry Pi Pi 4, OP0 3, Orange Pi 1, Orange Pi PC, Orange Pi Pi 5, Orange Pi Pi 5. Pwede din to sa Raspberry Pi mga kaibigan at ito naman yung sa Vendo or remote coin slot ng Easy Wi-Fi. So halimbawa yung gagamitin natin is Orange Pi 1.
So ito mga kaibigan, Orange Pi 1, ito yung ida-download natin, itong bago mga kaibigan, yung new version, okay? So download lamang natin yan, click natin yan, tapos click lamang po natin ang download, tapos click lamang natin ang download anyway. Kung malakas po yung speed ng ating internet, ay madali lang po yan mga kaibigan. Hintayin lamang ho natin saglit. So ito na po mga kaibigan, na-download na ho natin. Puntahan lamang po natin ang folder sa download section. So ito mga kaibigan, makita ho niyo dito. So extract lamang natin to. Right click, then extract to final. Ayan. So ayan mga kaibigan, extracting pa siya. Hintayin lamang ho natin saglit. So ito mga kaibigan, ito na po yung atin pong image file po ng atin pong Easy Wi-Fi. Okay, so Orange Pi po ito. So balik ho tayo mga kaibigan sa atin pong Win32 disk para po ma-flash ho natin ito, yun pong image po ng Easy Wi-Fi software. So ganito po yung gagawin natin mga kaibigan. Ihanda po ninyo ang inyong pong flash drive at saka SD card. Tapos ilagay na po ninyo sa inyong pong computer. Makikita po ninyo mga kaibigan sa video natin. Andito po siya sa screen. So pagkatapos niyan mga kaibigan, ay click lamang natin ang folder na ito. Click ang folder na yan. Mapupunta ho tayo dito sa download section or naka-desktop mo kayo, punta lamang ho kayo sa download section. Ayan, so makita nyo po dito mga kaibigan, final version 2, version 2.15. Double click lamang natin yan, tapos double click or click lamang natin ng open. So ayan na po siya mga kaibigan. Ang gagawin natin ngayon is i-click lamang po ang right. Ito po mga kaibigan, click right, then click lamang ang yes. So ayan mga kaibigan, makikita nyo po yung progress niya. Madali lang din po mag-flash ng image ng Easy Wi-Fi sa atin pong SD card. Hintayin lamang po natin mga kaibigan hanggang matapos po ito. So yan po mga kaibigan, write successful na po. So yung gagawin natin, okay lamang po yan. Pwede na po natin kunin yung SD card mga kaibigan at ilagay na po natin sa atin pong board para magamit po natin ang atin pong Vendo mga kaibigan. Take note nga pala mga kaibigan, ang Easy Wi-Fi po ay iba po ito sa ibang software mga kaibigan. Baka po mabigla ho kayo na meron po siyang red blinking, pula po mga kaibigan na nabiblink doon po sa katabi sa green ng board na ginagamit ho natin, ay normal lang po yun. Ibig mong sabihin nun, kapag nag-red blinking po siya, ay ready na po yung system. Ganun po ang Easy Wi-Fi. Hindi po ibig sabihin na meron po kayong makikitang red blinking po dyan, ibig sabihin po ay sira, hindi po maibigan. Ganyan po talaga ang Easy Wi-Fi. Again, maibigan na, ito po, kung ready na po yung system ng Easy Wi-Fi na pwede na po natin gamitin, makikita ho natin na magre-red blinking po yung pong katabi po ng green, light indicator na green, dun po sa board mismo maibigan. Lalong-lalo na kung Orange Pi 1 po yung atin pong gagamitin. So ngayon may bigan, next kong ipapakita sa inyo kung paano po mag-activate ng license na gamit po ang Easy Wi-Fi software sa atin pong mga Piso Wi-Fi. So tara! So ngayon may bigan ay kukunik lamang ho tayo sa atin pong Piso Wi-Fi. So ito po yung ating Piso Wi-Fi, Highly Wi-Fi Tester. Click lamang natin yan. At kukunik lamang ho tayo saglit. So type natin yung 10.0.0.1 para makita natin yung portal. So ito may bigan yung portal po ng Easy Wi-Fi. O nga pala, kung gusto nyo pong i-customize yung pong portal ay pwede po mga ibigan. Meron pong mga libre sa group po ng Easy Wi-Fi. Sa Facebook po mga ibigan, sa group po ng Facebook. Okay? So type lamang po natin ang admin kasi yan po yung default password. Click lamang natin yung go. So ayan mga ibigan. Welcome. Meron Please na po press tayong 2 insert hours. coin now or enter So voucher scroll down code to lamang po begin. tayo. Makikita nyo po dito sa baba. Ito pong open admin page. So, di mo na kailangan pang i-type yung 10.0.0.1/admin. So, scroll down, open admin. Click lamang natin to at dito ko tayo mapupunta. So, makikita nyo po maibigan, yung atin pong system or yung atin pong software ay trial time pa po ito, okay? Pero bago ho natin pasukin po ito maibigan, make sure na meron na po tayong license sa atin pong account. So babalik po muna tayo sa account po natin pong nagawa. So ito maibigan, yung pong ating nagawa kanina, ay wala pa po tayong license ho dito. Nakikita nyo naman po. So yung gagawin ho ninyo, pag bibili ho kayo sa akin ng Easy Wi-Fi license, ay ibibigay nyo po yung pong email or Gmail na gamit ninyo sa inyo pong account ng Easy Wi-Fi. So, isend nyo lamang po sa atin yan. Siyempre, babayad po muna kayo bago po natin i-transfer yung license po sa inyo. So, ganun lamang po yung atin pong gagawin para magkaroon ho tayo ng license. So, halimbawa mga ibigan, bibili ho ako ng license para magkaroon ho ito. Ipakita ko po sa inyo. So, halimbawa mga ibigan ay nakabili na ho kayo ng inyo pong license.
Pagsabihin ho sa inyo ng seller po ninyo ay i-refresh lamang po para magkaroon ho tayo ng license po dyan. Kasi yung pong iba natin na bago pa lamang po sa mga ganitong business ay nagtatanong agad, sir, bakit wala pong license na dumating po sa akin pong account. Ang simpleng gawin natin, pinaka-basic mga ibigan, i-refresh lang po natin yun pong ating account. Ayan, makikita nyo po dito sa baba ay meron na ho tayong license ho dito mga ibigan. Nakita nyo naman po. So ngayon mga ibigan, yung gagawin natin ay babalik lamang ho tayo dito po sa admin page or dito po sa login niya. So yung gagawin ho ninyo ay i-copy lamang po ninyo itong machine ID. Okay? Ayan. So click lamang po ang copy, kopya para makopy po natin itong machine ID. Click ang copy. Tapos balik ho tayo sa atin pong account. Makita nyo po dito mga ibigan, meron pong link my machine ID here. Diba? So, i-click naman natin tong kulay blue. Ayan. Dito ho natin i-paste. Ayan. Right-click. Tapos, click lamang ang paste mga kaibigan. Yan po yung machine ID ng atin pong Piso Wi-Fi. So, i-click lamang po natin ang submit. Ayan mga kaibigan, link successful. Please restart your machine for license to take effect. Take note mga kaibigan na hindi ho mag-a-activate yung license natin kung wala pong internet yun pong Piso Wi-Fi natin. Make sure na meron pong internet yung Piso Wi-Fi natin before ho tayo mag-activate ng license mga kaibigan para po hindi po mag-invalid. So click lamang po ang okay. Ayan po mga kaibigan. Balik ho tayo sa atin pong login page ng admin natin. So ngayon pwede na nating i-login yung atin pong default password dito mga kaibigan. So click or type lamang natin yung word na admin. Tapos, click login. Ayan. So, hintayin lang natin. So, click natin tong license and activation para masiguro ho natin na meron na pong license yung atin pong vendor. Click natin yan. So, ayan mga kaibigan, CDK, ayan na po, naka-license na po yan. Kung hindi po naka-license sa inyo pong Piso Wi-Fi, ay ang nakalagay ho dito is trial time lamang po mga kaibigan. So, ang machine na ito ay licensed to ayan, sa account ho natin na nagawa po kanina. So, ibig sabihin, pwede na po natin gamitin ang atin pong mga Piso Wi-Fi. O nga pala mga ibigan, kung gusto nyo pong i-explore yun pong mga features ho dito, ay napakasimple at napakadali lamang pong intindihin. So, kayo na po ang bahala at meron po tayong video na separate po dyan na pwede ho nyong tingnan sa atin pong YouTube channel. So, ganun lamang po kasimple mga ibigan, yun pong ating gagawin. Yun unang-una, yun pong paggawa ng account. Pangalawa, pag-flash po ng image sa SD card. At ang pangatlo, ay ang pag-activate po ng license ng Easy Wi-Fi software. Kung nga pala mga kaibigan, kung kayo po ay baguhan pa lamang po sa atin pong YouTube channel, huwag ho niyong kaligtaan na mag-like, mag-share ho ng ating video, mag-subscribe at pinaka-importante sa lahat na i-hit po ang atin pong notification bell para pa po sa susunod ng atin pong mga bagong video tutorial na i-upload. At nga po pala mga kaibigan, meron ho tayong mga link sa baba ho ng ating video. Yan po ay mga Piso Wi-Fi part. Kung gusto nyo pong bumili ng Piso Wi-Fi parts mga kaibigan, na mga legit stores na makikita natin sa Shopee, ay click lamang po ninyo yan, bisitahin ho ninyo ang description ho natin or nasa comment section po natin mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.